Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang umaga sa inyong mga kapuntos na nakaantabay dito sa ating YouTube channel sa Punto por Punto. So umagang ito, may tampok naman akong video. Ito ay patungkol doon sa altar, no? Altar na naghalo ang feng shui, ang Buddhism at ang Catholicism, naghalo sa isang altar. Ito ba ay nakakapag-contaminate? Yan, magandang tanong yan. Kasi meron kasi nagtanong sa Punto por Punto na isang helper yata siya or maid, no? I think or kapamilya siguro siya. Yung kanyang amo, ang altar ng kanyang amo may pinaghalong mga religious objects. May pang feng shui, may pang katoliko, at may pang budismo. So siya ang naglilinis. Natatakot siya baka siya ay maapektuhan ng contamination. So yan ay kanyang itinanong sa Punto por Punto. At yan ang ating bibigyang linaw sa umagang ito. Pero bago muna yan, meron pa siyang tanong patungkol sa fasting daw, fasting. Kailan ba gagawin yung fasting? Sa isang taon. At ano ba ang ginagawa tuwing Biyernes, no? Ito ba ay abstinence or fasting? No, kasi ang fasting dalawang beses lang yung gagawin sa buong taon. Sa Ash Wednesday at saka sa Good Friday. Yung abstinence, the whole year yun, Friday. Abstinence from it. So, yung dalawang yan, ang unang tatalakayin dito sa video na ito, at naway panoorin po ninyo at tuklasin ang katotohanan patungkol sa bagay na ito. Dahil ito ay isa sa mga mahalagang aral sa doktrina ng Katoliko. Okay? So atin munang unahin yung tanong niya patungkol doon sa fasting. Narito. Tungkol sa fasting, yung pag Friday, pag Linggo, nagpapakusap ng fasting. Kaya lang, nakalimutan ko, yung milk, cow's milk, na ilagay ko sa tsa ako kaninang umaga. So, ano po ba yun? Kumbaga, hindi ba valid yung fasting ko? Okay, Brother Angel. Ano po yung nyo, yung tanong niya exactly, inisip niyo inisip niyo ba fasting ngayong Friday? Yes po, nag-fasting po ako. Actually, ang turo po na simbahan, abstinence lang from meat, no? Ang pinaka-fasting talaga is Ash Wednesday and Good Friday lang po. Pero, abstinent pala. Abstinence, yes. Sa abstinence po, may good news tayo. Milk, even egg, are okay po. Pwede po yun. Ang bawal talaga yung nga, no? Ang bawal talaga po sa every Friday. Actually, ang turo ng simbahan natin, the whole year, every Friday, abstinence. No meat talaga, no? Pero sa ibang bansa, ina-allow nila yung meat ng Friday sa ibang bansa, provided, pero baka yung mga nasa ibang bansa, nagtataka sila, bakit sa ibang bansa pwede po kumain ng karne? Yes,
according to the Code of Canon Law 1253, ang nakalagay doon, ang bishop pwede siya mag-impose ng ibang ibang abstinence, halimbawa ibang penance. Pag yung abstain from it, pwede niyang tanggalin, pero may kapalit na charity works yun. Kung wala, magkakasala din. So, ngayon, yung naman sa inyo po, abstinence lang po tayo pagka Friday from meat, pero kung gusto niyo rin mag-fasting, pwede rin yun. Code of Canon Law 1249, you can do penance or fasting in your own way. So ngayon, yung tanong nyo is abstinence lang ang ginagawa nyo. No meat lang po yun. But milk is not part of the abstinence po. Hindi po siya kasali sa mag-abstain. Hindi siya kasama. Okay lang daw po. Yes po. Pati yung butter, di ba? Yung butter may kasamang milk? Yes, Cow's that's milk. fine po. Ganun. Butter, even eggs. Egg. Meat lang talaga, no? At Ang even bawal. sa manok, Ang hindi. even sa manok. Yes, all meat lang po. Abstain from meat. Lahat ng meat. Kahit yung chicken, hindi Kahit rin. yung chicken po, kahit yung chicken is part of birds. Pag titiningnan nyo, what are the meat that included in the abstaining from meat every Friday for Catholic? Nakalagay doon birds, cows, yung pig, yung meat niya. So lahat halos ng meat, kapatid, including birds. Hindi yan chicken, but yung birds, kasi yung family of birds yan, kagaya ng mga bibe, ng mga kung anumang mga yan, pati yung mga manok, parts ng birds po kasi yan. So pati manok bawal po, meat ng manok po, kapatid. Okay, salamat Brother Angel. Okay, at yun po ang sagot ni Brother Angel doon sa katanungan about sa fasting and abstinence. At nawa ay na nyo yun, na take note nyo po yun para kung sakali may maka-encounter kayo at magtanong patungkol sa fasting and abstinence, meron na po kayong maisagot. Ito po sa punto por punto o sa programa Straight to the Point. Yung aming mga nalalaman, ibinabahagi po namin sa inyo. Dahil ito ay linya namin, ito ay experience namin. So, ibinabahagi namin sa inyo dahil kami yung prone sa mga talakayan. Kung baga, dati, kami yung mga tao na nagkipagtalakayan dyan lang sa kalye-kalye. May mga pagtitipon ng iba't ibang sekta, nagbabangayan. Doon kami nagsimula. Ako, si Eugene Gapo, Father Darwin Gitgano, JC Becerra, doon kami nagsimula. Brother Wendell Talibong, Brother Tata Rosal, doon kami nagsimula. So, hanggang sa haba ng experience namin, ngayon kami nangangaral na sa social media. Yung aming experience, binabahagi namin sa inyo at naway mapagpulutan ng aral at paraan kung paano sumagot. Obserbahan lang ninyo yung aming itinuturo sa inyo at ang itinuturo ng ibang sekta, ang layo talaga ng diferensya. Unang-una, ang paraan na patuturo nila is paraan na parang paglilito, lipat-lipat lang. Patlipat. Bakit? Yan ay nakukuha na nasasagap natin sa mga modern nilang tagapangaral ngayon. Una, mapansin po ninyo, pag kami may talakayan sa social media, yung kanilang paraan is puro lipat-lipat. Tagalog pa, paglilito. Kung naalala niyo yung aking debate kay Roy Tundag, lahat ng kanyang katanungan, puro fallacy. Fallacy of false dilemma, fallacy of presumption, loaded question fallacy. Bakit puro fallacy? Dahil mga fallacious question ang kanilang itinuturo sa kanilang mga naging miyembro. At feeling nila, yung kanilang mga tanong na mga fallacies na yun ay isang tanong na pang-knockout question. But hindi siya pang-knockout. No, makaka-knockout lang siguro siya sa mga walang alam
na ang kanilang tanong ay invalido, no? Pero ang totoo niyan, wala sa kanila ang may alam na ang kanilang mga katanungan, na kanilang iniisip ng mga pang-knockout question, walang nakakaalam sa kanila na yun ay mga fallacy questions o mga invalid questions. Yun. Maging yung kanilang mga sagot, mga fallacy din, mga red herring fallacy. Halimbawa, tanungin mo sila, sino ang inutusan na mangilin ng Sabat ayon sa Deuteronomy 5:15? Sabihin nila ngayon, tao. Walang isa sa kanila makakasagot ng Israelita. Wala. Dahil ang kanilang sagot dyan, tao. Tapos, susundan ka ng kanilang strawman fallacy at kung tao ka, kasama ka. Maliban na lang kung unggoy ka. Yun ang kanilang style. Wala talaga silang mga valid arguments o valid questions. Wala. Kung meron man, siguro katiting lang. Pero mas marami ang kanilang mga fallacious arguments and questions. So, yun ang kanilang napag-aralan. No? Kaya, kung pagtitimbang-timbangin natin ang aming argumento sa argumento nila, nakikita naman ang diferensya. Ngayon, tayo magbalik sa sa tanong na patungkol doon sa occult contamination. Nitong natatanong na naglilinis ng altar nila, pero yung kanilang altar ng kanyang amo, pinaghalo ang feng shui, ang Budismo at ang Katolisismo. Nakakapag-contaminate ba yon? Narito. Yung itong aking amo na babae, katolik mo siya, kaya lang yung altar namin, ang dami niyang mga, yung sa feng shui, pinaghalo-halo. Naglilinis ako, tinatouch ko siya. Hindi ba sa makaka-apekto sa akin? Kasi yung altar ko, puro talaga yung sa atin, mga sacramentals. Sa kanya, pinaghalong feng shui. Yung mga sinasabi ni Father Darwin, parang ganun, pinagsama-sama niya. Nakakalat sa bahay namin. Kahit may mga anointing oils siya. Siyempre, naglilinis ako. Natatouch ko yun. Hindi ba makaka-affect sa ko yun? Sarili, Brother Angel? Okay, sige, pasagot po natin yan kay Bro Tata. Hindi daw ba maka-apekto sa niya, yung may mga kasama niyo ba sa bahay yon na may parang Buddha siya or something? Opo, kasi amo ko siya. Yung amo niya. So, Bro Tata, lang po. Mga Buddha sa sa bago. Malaki. Nakahawakan nga naman niya, so nag-aalala siya. So, malaking epekto yun sa isa. Dapat nag-gloves kayo, nag-guantes kayo, o nag-ugas kayo ng holy water. Dahil isa sa mga experience, ang aking anak na inutusan ko na kunin yung mga figurine, yung mga gold, yung American flag, pang mga paswerte o pang Yes po, ang dami nagkalat dito sa amin, sa bahay tapos niya. yung nakuha, bigla lang sumakit ang tiyan niya. Yun ang na-deliverance ko dahil nakalimutan ko na mag-ugas yan ng holy water. So, malaking epekto yun. Kung pwede, naamo mo isang Chinoy, nasa labas kayo ng bansa? Yes po. Arabo? Hindi po. Sige, so, nasa bahay din, pag maglinis kayo, Opo. mahawakan mo? Opo. So, mas maganda, na lang kayo, next time, mas maganda, mag-ugas kayo ng holy water, at saka kung safety, gamit kayo ng gloves, Bantes po kayo, Opo. para safety. Yung frog na may nakabanga na coin, mayroon siya na, basta lahat ng mga ganyan, ang dami. Pero hindi pwede itapon dahil Hindi po. Kasi daw niya yung sa negosyo niya. Tampa. Alam So, yung ganun. wala tayong magawa dahil amo mo yun. So, ang para safety kayo, sa susunod, pag na lang, magsuot ka lang Maghugas ng ng gloves. holy At saka water. kung pwede, maghugas kayo ng
pagkatapos mag-hugas kayo ng holy water. At saka minsan Then, nararamdaman maliban dyan, parang- sis, mas maganda, bago rin yung gawin, mag-prayer for protection ba kayo? Mayroon ba kayong prayer of deliverance dyan sa yung sa Meron po. Padisikya? meron po. Okay, mas maganda. Pero time na mag-linis kayo, maliban na mag-advantage kayo, maghugas kayo ng holy water, mas maganda mag-prayer protection muna kayo. At saka binararamdaman ko minsan, Brother Tata, pag naglilinis ako, lalo na sa kwarto niya, yung mga, ang hilig niya nagpapatugtog ng yung mga mantra, music. Minsan nararamdaman ko parang nanghihina ako, kaya sumasakit yung ulo. So, yun, dahil yung, I'm just going down with Ruby. magpapatugtog ng Yung the back door. Yeah, okay. Sandali lang po. so interruption. Okay. So I was going to go back to my shoes now. Okay. See you later. See you. Bye. Sorry po. Actually, amo ko po siya. Sa bahay kasi ako nag-work. Sorry, Brad. Okay, no problem. Narinig niyo yung magdi-dinner kasi silang mag-partner. Anong lahi siya? Nagpapatugtog siya, ha? Anong lahi? Yung lalaki, Breton, tapos hindi ko alam anong relihiyon niya. Yung babae, Katoliko, Irish, Ireland siya, pero ang dami niyang rosary, nagpunta siya ng Jerusalem, mga crucifix, mga anointing oil, yung olive oil, ganyan. Pero, yun na nga, yung nagpa-follow na ako sa punto por punto, parang wala sa akin yun. Pero ngayon na alam ko na, lahat dito sa entrance namin, yung mga kasabit na eye catcher, yung mga devil eye, yung mga malalaking ganun. Ang dami, minsan pag hinahawakan ko, parang nanghihina ako, Brother Tata. Although lagi ako may crucifix sa bulsa ko. Tapos, ang nararamdaman ko, katulad ng mga music na pinapakinggan niya sa YouTube. Tapos sabi ko sa kanya, what is that? Sabi niya, for the abundance, for the money, about sa ganyan. Araw-araw, ganun siya. So, mas maganda siguro, maliban na mag-prayer for protection kayo, mas maganda, Katolik po man siya, palagi siyang sumasamba? Hindi nga po eh. Hindi na. Hindi siya nagsisimba at saka wala siyang state of grace kasi live-in lang sila ng amo ko. Yun, ang problema. Pero mas maganda siguro, kung kaya mong mag-share sa kanya, sa nalaman mo sa punto, mas maganda i-share mo sa kanya. Ay, sinishare ko sa kanya, pero nagpupunta siya talaga sa mga Buddhist, sa mga templo, nagpapalagay ng kung ano-ano sa buhok. Pero ayaw ko po siyang kontrahin dahil amo ko nga siya. Kaya Pwede lang, parinig syempre, mo ang makasama. mga video sa punto por punto. Hindi naman po niya naiintindihan niyan, pero yung lalaki, oo, kasi English, Ireland Pero yung lalaki kasi ang ginagamit kong iPad niya is nakikita niya sa kanyang email, sabi niya na natutuwa siya dahil yung pinapanood ko daw about sa Bible, about sa Pero hindi siya hindi sila nagsisimba, Brother Tata. Ang napapansin ko minsan isang beses nagpatugtog siya yung tungkol sa yung mga music na parang yung syalalala, yung mga ganyan. Sabi ko, what is that? I don't appreciate the music because I did not understand. Sabi ko ganun sa kanya. Kasi hindi ko talaga maintindihan. Sabi niya, about sa yan? About money, abundance, yung mga ganyan. Ang dami dito sa bahay. Kaya yun, ano bang epekto sa sarili ko yun, Brad Tata? Kasi minsan di ako makatulog dito sa room ko. Sinusunod ko yung sinasabi ni Father Darwin na maglagay ng salt dito sa kanto ng kwarto, tapos yung holy water, yung bed ko, ang sarap ng tulog ko. Ngayon na meron na akong handbook ng deliverance, yun, yung protection. So, maliban na mag-bless kayo, mag-deliverance kayo bago kayo matulog sa inyong kwarto, mas maganda lagyan mo ng holy exercise oil yung tenga mo at saka yung dito sa mata mo. Noo, mata. Noo. At saka sa noo.
Isa yun sa mga protection. Isa sa mga experience ko, yung naimbita ako ng speaker sa renewal ng extraordinary minister sa isang parokya. Natulog ako lang mag-isa natulog sa malaking kwarto. Sabi nila, kung pwede, huwag ka na lang matulog dyan, brother ta. Ito na lang sa amin, pero huwag naman. Kasi ang daming magparamdam dyan. So, sabi niya, malaking kwarto, at saka ako lang isa niya. Palaging may tao lang matulog pag may bisita. So, parang guest room. So, sabi nila, ang daming magparamdam. Pero, pag-bless ko, at-deliverance ko sa kwarto, at bago ako natulog, naglagay ng whole exercise oil sa aking noo, tinga, sa awa ng Diyos, ano pa, natagalan nagmata, dahil hindi pa ako nakapagsimba dahil tuloy-tuloy ang tulog ko, walang disturbo. So, isa yun sa mga protection natin. Okay, salamat. Ano naman siya kasi may community ako dito, the Lord's Flock, sabi ko, papaalam ako sa kanya, Jillian, I'm going to attend a prayer meeting like that. Inaano naman niya ako, inaalaw. Basta pagdating sa kasi nga Katolik ko nga siya, kaya lang hindi siya nagpa-practice, never siyang, ilang taon na ako dito, hindi siya nagsisimba, hindi nag-rosary. Panahon na mag-rosary po kayo, isali mo siya sa intention for conversion? Every day, sa aking rosary, yung good and harmonious relationship within sa mga amo ko, kasi partner lang sila. Ganun naman sila dito. Baka mag-convert mo siya. Yun na lang, pero huwag mong kalimutan yung prayer protection araw-araw. Araw-araw, tuwing umaga, before ako mag-start talaga ng work ko, yun, rosary, magbasa ng Bible, tapos, yun, yung protection. Yun na lang, siguro. Salamat, Brad Tata. Salamat sa inyong lahat dyan. Okay, you're welcome. God bless everyone at naliwanagan ako ulit. Salamat at good evening. Okay, yun po ang mga kasagutan ng ating kasamahan sa punto por punto, but this time, punta muna tayo sa tanungan portion. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Okay, ang unang katanungan natin bibigyan ng pansin itong tanong from 9948. Nakasabi dito is maglisod mi permiyog dakop sa timing sa online sacramental blessing. If makatabang mo og hatag namo sa link og exact time sa next Sunday, kay daghan may OFW kahinam-hinam nga mablisingan unta amo sacramental sa online. Salamat daan. Okay, so ito yung tanong ni 9948. Okay, ito yung ating masasabi sa iyong katanungan. Unang-una, kaya ka galisod og dakop o hindi mo nahuhuli ang aming online sacramental blessing dahil hindi ka nag-aabang. Straight to the point. Live. No, hindi ka nag-aabang, bagkos ay para ka lang pag open adyan na, paano kung na-late ka, hindi ka na makaano. Kung nag-aabang ka, ngayon sinasabi ko, pag wala si Father Darwin, pag ibang pare ang nandyan, sila magbibless, nasa pagitan lang niya ng alas 12:30 at alauna. Kung walang tao, dati si Father Richard nag-bless siya ng alas 9. Tapos kinabukasan alas 10. Hindi ko nahabol. Bakit? Kasi ang tao, isa, dalawa lang. No? Ngayon, kung marami-rami yung tao, wala si Father Darwin, yan ay nasa pagitan ng 12:30 hanggang 1. Bakit 12:30 hanggang 1? Dahil manananghalian pa yung pare. Pagkatapos na pananghalian ng pare, tatayo siya sa kanyang upuan. Syempre, ganoon naman talaga yon. And then, mabibigay sa ng kanyang sotana, as usual. And then, punta siya doon sa kabila para i-bless. So, kung natapos siya ng 12:30 sa kanyang tanghalian, mga 12:40, ready na. Okay? Dahil alauna, aalis na yun alauna dahil mayroon pa siyang ibang schedule.
Pero kay Father Darwin, magsisimula talaga yan kay Father Darwin, alauna talaga. Alauna, minsan nga naging alas 2 nga eh. Alauna, tapos meron pa siyang konting lecture na umaabot ng 1 oras. Konting lecture pero inaabot na ng 1 oras. Okay. Meron pa siyang konting lecture and then pagkatapos ng sacramental blessing. Call ng Diyos Father Darwin. Pero kung wala si Father Darwin, ang ibang pare, pagkatapos ng tanghalian, suot-suotan na punta sa kabila at mag-bless ng sacramentals. Kaya kung gusto nyo talaga makahabol, kailangan nyo gawin, abangan ninyo. At eto yung mga nagla-live. Kapag andyan ako, doon ko nila-live sa YouTube channel natin sa Punto por Punto. YouTube channel natin sa Punto por Punto. Bakit? Para mga tao doon magpunta sa YouTube channel ng Punto por Punto. Pangalawa, what if si Joseph ang nandyan? Kung si Joseph ang nandyan, doon niya yan ilalive sa Facebook account ni Father Darwin. Ang problema lang siya ng mga tao ngayon, no? Doon lang sila nakaabang sa Facebook ni Father Darwin. Doon lang sila nakaabang. Hindi po. Much better po na doon kayo mag-aabang sa YouTube channel ng Punto por Punto dahil doon po ang main talaga na focus ng Punto por Punto. Yung kay Father Darwin, yun ay sa kanyang personal lamang na ginagawa. Tapos yung kanyang ginagawa, ipinapasa yon sa Punto por Punto YouTube channel. Much better po na doon kayo nakaabang sa YouTube channel ng Punto por Punto. At kung doon kay Father Darwin, minsanan lang. Kaya kayo nahuhuli sa blessing kasi minsan lang kasi si Father Joseph magpunta rito para mag-live ng sacramental blessing. Yun ang reason. A few moments later. Ayan po ha. So, yan po ang aking masasabi na abangan po ninyo sa YouTube channel po natin. Kasi kung wala si Joseph, sa YouTube ko ila-live pag nandyan naman siya sa Facebook. Halimbawa, ganito mangyari. Kung sakali na walang live sa YouTube channel, tingnan nyo sa Facebook ni Father Darwin, baka ni-live ni Joseph. Yun lang. Abangan nyo lang. Siguro mga 12 noon, Philippine time, nakaabang na kayo. Para pag 12:30, kung sakali na mag-live, ay ayun, may pakita na kaagad. So, yun po ang aking masasabi sa pag-prepare ninyo para kayo makaabot sa sacramental blessing. No? Open siya Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Pero this coming week, open kami sa Thursday lang at Sunday. Yun lang open namin ngayong darating na Webes. Close kami sa Biyernes at Sabado kasi meron yatang holiday. Yun. Okay? So, ganito na lamang po tayo at maya-maya balik po tayo for another episode. Dito lamang po yan sa Punto por Punto. Maraming salamat po.